So this morning, as we listen to the Word of God, I'm supposed to preach the continuation of our series of sermon, Metamorphosis. Ano yung mga bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya to reach the maximum potential of their Christian life. Yet last Wednesday, napasadahan ko na po yung ilang puntos, and I think the Lord gave me message this morning as part of our preparation para po sa ating nalalapit na anniversary. We have part 2 after this. We have our cell group. So let's have our fellowship. At without further ado, tayo po ay dadako na sa pangaral ng salita ng Diyos. Please stand with me and turn your Bible in the book of Joshua. Ang ating pong pangangaral ay mula po sa aklat po ng Joshua and chapter 23. Chapter 23. I'll try to be quick this morning because meron tayong part 2. So please bear with me. Joshua chapter 23, and let's read verse 6 down to verse 13. Verse 6 down to verse 13. Are you there? Say amen. Magkaroon tayo ng salitang pagbabasa. Ako po sa wikang Tagalog sa verse 6. Verse 7, kayo po sa wikang English. And let's have alternate reading. Verse 6. Magpakatatag kayo at sundin niyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Verse 7. Verse 9, dahil diyan, pinalayas niya o ng Panginoon ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo at wala pang nakatatalo sa inyo hanggang ngayon. Verse 11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. And on verse 13, tandaan niyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito, sa halip sila'y magiging parang bitag para sa inyo, malupit na latigo sa inyong mga gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata, hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ang pag-aaral natin sa umagang ito, how to maintain your promised land. How to maintain your promised land. Shall we go to the Lord in prayer? Ama naming Diyos, sa araw pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa kaligtasan na inyong po pinagkaloob. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan at pag-asa na meron kami na anuman ang mangyari sa buhay na ito, ay merong pangalawa at walang hanggang buhay na naghihintay. Truly, Lord, life is just short and uncertain. Maiksi lang ang buhay namin, walang kasiguraduhan. May we maximize, Panginoon, the purpose, the potential of our life. Kung saan nyo man kami linagay, gawin nyo po itong makabuluhan. Gayon din naman, Panginoon, sa aming paglilingkuran. Marami po, Panginoon, kaming mga portions ng aming buhay na kung saan dito po namin nagamit ang aming time, ang aming talent, and ang aming treasure. Nawa, Panginoon, maging bahagi po kayo doon. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa pagpapagaling. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming marami at paulit-ulit na pagdaing. Lagi niyo po kami itinatawid. Nawa, Panginoon, sa mga paulit-ulit na pangyayaring ito ay nakikilala na po namin kayo. Na kayo ang Diyos that will supply all our needs.
That you are not just our Savior, you are our healer, our protector, our guide. Lord, sa umaga pong ito, tanggapin niyo po ang aming kaloob, ang aming oras, ang aming lakas, ang aming paghahandog. Nawa Panginoon ay maging kalugod-lugod po kahit di kami karapat-dapat. Marapatin niyo po, Panginoon, na mahamon kami sa mensaheng ito. That how are we going to maintain our promised land? Meron kaming mga pinagdaan ng wilderness. May mga pangarap kaming napakatagal na naming pinaghirapan upang maabot mga blessings. Pero Lord, paano ba namin ma-maintain ang mga bagay nito? At gayon din, Panginoon, sa church na ito, salamat. For we have reached our promised land. Napakaraming pagpapala, napakaraming blessings. But our victory for today will not guarantee our victory for tomorrow. Give us knowledge and wisdom as we occupy your blessings, as we are living in our dreams that come to reality. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa aming mga bisita, sa bawat isa. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng kalakasan, ng boldness and passion to preach the Word of God. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Ito po ang dalangin. In Christ name we pray. Amen and amen. Please be seated. The book of Joshua. Joshua was the successor of Moses after Moses died. We knew the story. The story from slavery to delivery or deliverance. For 400 years, or more than 400 years, ng Israelita po ay nasa kapangyarihan ng Ehipto. Tinawag ng Panginoon ang isang lalaki na magtatawid sa kanila sa kahirapan at pagkakaalipin sa pagkatao ni Moises. And they were in the wilderness for 40 years. And it was supposed to be just 40 days, pero naging mahaba ang kanilang paglalakbay sapagkat meron silang mga hindi nagawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Yet, after 40 years, sa pangunguna ng kanilang commander na si Joshua, finally, yung matagal nilang pinapangarap, pagkatapos ng mahabang wilderness, pakikipagbaka, pakikipaglaban, but may I tell you, mas mahirap minsan na i-maintain or panatilihin yung ipinagkaloob ng Diyos kaysa makarating doon. Ang Israel ay hindi lang tinawag para maabot ang promised land, kundi ang plano ng Diyos ay manatili sila doon at mamuhay ng tama at pinagpapala. Maraming beses silang nanalo, maraming laban ang kanilang ipinanalo, pero nang nagpabaya sila sa pagsunod sa Diyos, unti-unting nawala ang lupang pangako, ang kapayapaan at pabor ng Diyos sa bayan ng Israel. Madaling mangarap, madaling manalangin, pero ang challenge ay papaano natin mananatiling matatag pagkatapos mong pagpalain at sakupin ang ating mga pangarap. Hindi po sapat na tayo ay makapasok sa blessing. Kailangan po nating itong i-maintain spiritually, and we have our own practical promised land, at the same time, spiritual promised land. Some of us, you are on your way there. Maaring nahihirapan ka on your wilderness, but hold on, sapagkat hindi natin alam, isang araw, malapit na tayo sa promised land. Probably some of you had already reached, maaring nandun na, or paparating na. Yung iyong lupa, yung iyong pangarap sa buhay ay nangyayari na. But the quest for this morning is whether you are paparating sa iyong promised land, pinagpe-pray mo yung iyong promised land, or nandiyan ka na sa promised land ng iyong buhay, how are we going to remain and maintain a victorious life after we have reached our promised land? This time, I want to focus not just on our personal. Alam ko, meron tayong mga minimiting personal sa ating buhay. Not just on our personal promised land, but on our spiritual promised land. Tulad po ng aking sinabi, sana po kung mayroon kayong pangarap para sa inyong sarili, sana kung mayroon kayong pangarap para sa gobyernong ito, sa bayang ito,
Sana kung meron kayong minimithi para sa pamilya nyo, sana meron din tayong minimithi para sa gawain ng Panginoon. And as part of our kick-off sermon for our 41st church anniversary, I believe somehow, by the grace of God, we have reached our promised land. The blessings of God poured out to this church. Makikita po natin ang mga bagay na ito. And I have some comparison kung bakit ko nasabing somehow we are on our promised land. First, the comparison of years. 40 years, the Israelites are in the wilderness before they reach the promised land. Last year, we had reached our 40 years anniversary, heading to 41st. Katulad ng Israelita, hindi naging madali yung 40 taon. Ang pagsisimula ng gawain ito, hindi po ganito. May mga wilderness na pinagdaanan. They don't know how to start, papaano ang panimula, kukunti pa lamang. Wala pang mga nagmi-ministers, wala pang katuwang. May mga pagkakataon na may mga problema sa pinansyal. May mga pagkakataon na may mga problema rin ang mga pastor. May problema rin ang mga nangunguna. But after 40 years, finally, I do believe, ito yung simula ng promised land na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Katulad po ng Israelita, hindi lamang parehas tayong 40 years ang nalampasan to reach this promised land. Sad to say, katulad po nila, hindi po lahat ng nagsimula na tumawid sa Red Sea ay nakarating sa promised land. If we will go back from the starting of this church, marami pong nakakilala sa Panginoon. Marami ang ginamit ng Panginoon. Pero sa iba't ibang kadahilanan at kawalan ng pananampalataya, hindi po lahat nakarating sa promised land. It's only by the grace of God. Kung tayo po ay nasaksihan natin ang wilderness ng church na ito, may mga problema rin tayong pinagdaanan, may mga time na we thought na tayo ay nagugutumin ng Panginoon, but God provided manna. May mga time na nauuhaw, but God provided mara. May mga time na nasisira ang mga kagamitan o mga sandals ng mga Israelita. May mga time na may mga kalaban. But you have fought up to this time. You have reached your promised land. But just like the similarity, not all. Hindi po lahat nakatawid. Kung bibilangin lang po natin sana lahat ang nagsimula sa church na ito, ang lahat ng naging membro, ang lahat na na-Bible study, ang lahat na nashiran, ang lahat ng ginamit ng Panginoon. That's why we are praying for them. But sa ating pong mga naririto, dapat nakikita nyo po yung biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. You are not here because you are mighty. You are not here because winorkout mo lang talaga. Biyaya po ng Panginoon na tayo po ay nakatawid into this promised land. Just like their situation, parehas tayong 40 years, hindi lahat nakatawid. Moses died before entering the promised land. Our Moses, our senior pastor, died before we have reached our 40 or 41st anniversary. Parehas na realidad. Ang pastor na nagsimula sa atin at nagtawid upang marating natin ang promised land, ang blessing na ito sa ating church. Pero katulad po ng ni Moses, hindi man niya po natungtungan ang promised land, pero nasilayan niya ang promised land. I do believe, bago po mamaya pa ang ating pastor, nakita niya na kung saan patutungo ang ating iglesia. Nakita niya na ang pagpapala sa iglesyang ito. Nasaksihan pa rin niya ang mga pagpapalang paparating. At I do believe sa kanyang pagpanaw at pagharap sa Panginoon, payapa ang kanyang puso, sapagkat alam niya na ang paglingkod sa Panginoon ay hindi lang puro wilderness. May katotohanan ang pangako ng Panginoon. Amen? And for 40 years, probably some of you are doubting the will of God. Maaring nagtataka or maaring nag-iisip yung iba sa inyo, meron ba talagang pagpapala? May blessing ba talaga? May promised land pa talaga? Hindi lang po sa church, but even in your personal life. Pinakita ng Panginoon kung paanong tayo promote, pinagpala ng Panginoon. We have reached this promised land. The comparison, 40 years. Not all come. Hindi lahat nakarating or came. Moses died before entering. Joshua brought. Si Joshua ang nagtawid sa tao sa promised land. Just like Moses, our senior pastor, I was trained by your pastor as your new commander, at sa akin pong pangunguna, purihin ang Panginoon. Ako lang po ang nagtuloy.
at tayong sama-sama ngayon na nakarating dito sa higit sa 4 na taon ng ating iglesia. How I wish our Moses still here. Yet, he prepared everything at sinamahan niya tayo in the times of wilderness. Point number 5, we can see here, mostly new generations. Mga bagong henerasyon ang nakarating sa Israelites. I wonder kung ilan sa mga batch ni na Kuya June, ni na Kuya Abra, ni Ate Christy, ni na Kuya Ferdy, ilan sa inyong batch ang nakarating pa sa taong ito? Mostly new generations. Why? Sapagkat meron pong mga kautusan ang Panginoon. Maaaring may mga panghihina ng loob, may mga problema na kung saan naging dahilan upang hindi po marating. But we have reached this promised land. Ang church anniversary ay hindi lang celebration ng edad ng church. Ito ay patunay na may ipinaglalaban, iniingatan at mini-maintain ang Diyos sa loob ng maraming taon. Maraming church ang nagsimula, pero hindi lahat ay nanatiling matatag. Maraming ministry ang umaapoy, pero hindi lahat ay nananatiling may apoy. Kaya ngayong darating na anniversary, hindi lang natin sineselebrate kung papaano tayo dinala ng Diyos sa promised land, kundi papaano ba natin ma-maintain, how are we going to maintain, just like the Israelites, may mga reminder po si Joshua sa buhay po ng mga Israelita. And it could be probably sa inyong buhay. Meron kayong dating ipinanalangin, ayan na, sinagot na ng Panginoon. Meron kayong mga pangarap, unti-unti nang naririyan. How are we going to maintain our promised land? Point number 1, on Joshua chapter 23 verse 6, sabi po diyan, slides, be therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law, that ye turn not aside therefrom the right hand or to the left. Huwag kayong liliko, huwag kayong magbabago. The first thing that we should do to maintain our promised land, we must maintain also our spiritual foundation. Panatilihin natin yung pundasyon ng ating paglilingkod, ng ating iglesia, at ng ating buhay. Hindi sapat na may history ang church. Dapat tama pa rin ang pundasyon. Kung kayo ay may mga pagpapala ngayon, kung tinatamasan nyo ang promised land ngayon, tingnan mo, saan ka ba nakatungtong nung naabot mo ang pagpapalang yan? Saan tayo rooted? Saan tayo nakatayo? Ito'y matibay na pundasyon, kaya tayo nakarating sa puntong ito. Kung saan tayo nagkamali, yun ang ating binabalikan upang itama. At gayon din naman, kung saan ka naging tama, balikan mo yun para manatili kang tama. Balikan mo yun para ma-maintain. And I believe, ang tagumpay ng church na ito ay dahil sa ating tamang pundasyon. Ang pundasyon ng ating tagumpay. Ano po ba yung naging pundasyon? Pag sinabing pundasyon, yun yung iyong tinutungtungan. Yun yung pinangahawakan mo sa iyong buhay. Yun yung pinakang sumasalo. Yun yung pinakang ground mo. Bakit hindi ka nahulog? Bakit hindi ka lumubog? Naniniwala ako ng pundasyon ng church na ito that we should maintain ay ang panalangin at pananampalataya. Nakarating tayo dito at prinubide ng Panginoon ang blessing na ito sa pamamagitan ng ating panalangin at pananampalataya. Ito ay bunga ng ating panalangin. May we pray like before. Kahit nandito na tayo sa ating promised land, sana yung paglapit mo sa Panginoon nung hindi pa niya sinasagot yung prayer mo, nung hindi pa pinapagaling ang karamdaman mo, nung hindi ka pa nagkakatrabaho, sana ganun pa rin tayong manalangin. Kasi yun yung naging pundasyon mo dati, yun yung naging dahilan mo dati. Gayon din po sa church na ito, maaaring isipin natin ano pa ba ang ating ipapanalangin, ano pa ba ang ating hihilingin. Marami na tayong misyon. Naririto tayo, pinagpala ng Panginoon, pero wag nating kakalimutang i-maintain ang pundasyon. Nandun pa rin yung ating panalangin at pananampalataya. Ito ang pinakang magandang pundasyon to maintain our promised land. The foundation, ang panalangin at pananampalataya, gayon din ang salita ng Diyos. We heard a lot of sermons and preachings. For 40 years, or more than 40 years, this church is preaching the Word of God.
Pero yung salita din ng Diyos ang naging pundasyon ng bawat isa upang hindi tayo lumubog sa buhay, upang manatiling matatag at maabot natin ang pangarap ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sana, kahit matagal na tayong mananampalataya, o maaring nag-uumpisa ka pa lang, huwag mawawala yung ating uhaw sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mawawala yung ating desire na sa buong linggo, sa bawat araw, tayo ay merong naririnig na salita ng Diyos. May we still have our desire and thirst for the Word of God. Passion to serve, that's one of our foundation. Yung ating passion na maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Diyos. Sana hindi tayo reluctant na tapos na naman, 40 years na naman, nakarating na naman kami sa promised land. Katulad po ng mga Israelita, maaring talagang sila ay masisipag, kumikilos nung sila nasa wilderness sapagkat ibang buhay noon, mahirap noon. Pero nung sila nasa promised land na, naging reluctant sila sa paglilingkod sa Panginoon. Sana mas lalong tapat. The more we see God's blessing, the more we have passion in serving, the more God raised the standard of our living, the more we should raise the standard of our serving. Pag nakikita natin, dapat parallel. Pag nakikita natin na ang Panginoon tumutugon, dapat tumutugon din tayo sa panawagan. Sana yung passion mo noon ay siya pa rin passion mo ngayon. Panatiliin natin. First, we must maintain our spiritual foundation. Make sure na ang Diyos pa rin ang pundasyon ng ating buhay. Tulad ng ating awiting kanina, on the solid rock we must stand. Baka akala mo, ang tinutungtungan mo, yung trabaho mo, posisyon mo, mabilis lang pong papalitan ang tao sa posisyon. Kung ang tinutungtungan mo, yung negosyo mo, mabilis lang maglaho ang negosyo. Kung ang tinutungtungan mo, yung mga nagbibigay sa yung ayuda, mga kaibigan, mga mabababaw na pundasyon. But I do believe, ang pinakamagandang pundasyon sa buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Number 2, Joshua chapter 23, verse 6 pa rin, the promised land is maintained through obedience. Sabi dyan through obedience. Be careful to obey the law. Ito po kasi yung context na nakapasok na sila sa promised land. Maliwanag na sinabi, nandito na tayo. Pero dahil nandito na tayo, how to maintain our promised land? The promised land is maintained through obedience sa pagsunod. Hindi aksidente o natural lang ang pananatili natin sa blessing. We-work out natin yan. Pero hindi aksidente sinagot ng Diyos or nagkatrabaho tayo, nagkabahay tayo, nagkasasakyan tayo, nakapagtapos ka, hindi aksidente. At hindi rin natural na ang tao ay bine-bless. Mini-maintain. May responsibility. There is a Christian responsibility. Binigyan ng Diyos si Joshua ng malinaw na instruction. Sabi niyan, maging matapang ka. Pero hindi lang maging matapang, higit sa lahat, maging masunurin. Joshua, kailangan maging masunurin ang aking bayan. Ang tunay na security ng Israel ay hindi ang kanilang mga armas upang manatili sila sa pangako ng Panginoon. Hindi ang kanilang mga trabaho, hindi ang kanilang mga kalakasan, kundi ang kanilang obedience or pagsunod sa Diyos. Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Laging pinapaunawa at pinapaalala ng Panginoon ang patuloy na paglilingkod at pagsunod. May mga blessings na nawawala dahil sa compromise. Hindi porket pinagpala ka noon, ay automatic na mananatili ngayon. Hindi siya natural. Maintain. Para mas maunawaan niyo yung maintain siguro. Sino dito yung nakaranas na magpapayat? Yan, magpapayat. Diba? Talagang win-workout mo yun. Parang wilderness yung pawis mo noon. Talagang, sinubukan ko rin yan Mahirap Mas mahal pa pala yung magpapayat kaysa magpataba. Yung mga pinagkakain na Attorney Earl na mga calories, wala ka nang compute. Ang hirap Pero, kung na-reach mo na yon, diba? Kami ni Pastor Lem, lagi kami nagkokontrahan dyan Sabi ko, wag na, babalik din naman. Ang lakas mo mag-gym, pagkatapos naman, kakain ka din. Bakit? Ang hirap
Hindi ibig sabihin, na-reach mo na yung 24 ka na, buong taon. Kailangan mong i-maintain yun. May mga susundin ka pa rin, hindi pwedeng i-violate mo yung bawal, hindi pwedeng hindi mo to gagawin, pupunta ka pa rin. Ganon din po sa ating Panginoon eh. May maintenance, hindi automatic ang ating mga blessings. Mini-maintain. Ang disobedience ay unti-unting sumisira sa promised land ng tao. What God gives you by grace must be maintained through obedience. Lalo na kung alam mong, actually, hindi ko alam ba't ako nakarating dito eh. Hindi ko alam ba't ako napasama dito, hindi ko alam. Lalo pa pag grace lang, lalo pa pag alam mong biyaya lang ng Panginoon ito, huwag nating pakawalan. What God gives us by grace must be maintained through obedience. Bakit? Kung naging tapat ang Diyos noon, magiging tapat pa rin siya sa mga sumusunod na taon kung susunod din tayo sa Kanya. Sunod-sunod yan eh. Sumunod ka, susunod din ang pagpapala ng Panginoon. Pag sinabi pong masunurin, dalawang bagay. Una, may utos. Wala ka namang susundin kung walang utos eh. May utos at may nag-utos. At pag sinabing may utos, hindi siya option. Hindi siya option na, ay, pwedeng hindi. Pwedeng ayaw ko. May choice ako kung pipiliin ko hindi. Pag sinabing utos, utos yun. Hindi rin siya opinion. Ay, depende naman yan kung anong iyong opinion sa buhay, kung anong perspective mo sa buhay. Ang utos ng Diyos ay hindi opinion, hindi option. It's a must to obey. Hindi pwedeng selective tayo. Kailan ko lang gustong sumunod. Depende sa aking pakiramdam. Depende sa aking kakayahan. Depende. Hindi po depende. Hindi pwedeng selective ang pagsunod. Hindi pwedeng reluctant. Hindi rin pwedeng sumusunod tayo, pero ibig sabihin, yung ating passion, hindi na ganun yung pagsunod. Hindi rin pwedeng sila naman o sila na lang. Maaaring isipin natin, matagal na natin ginagawa ito, pero sabi ng ating tema, so much the more. So much the more. Kasi hindi ibig sabihin, natapos mo na yung 40, ito na nga, papunta na tayo sa promised land. So much the more. Lalo pa kung alam natin, nandito na tayo sa ating finish line. Di ba alam ko, pag ang isang karera, yung aking init ng paglilingkod, I want to maintain this promised land. Hindi nagbabago ang utos ng Panginoon at ang utos ng hari ay hindi mababalik. It is not an option. Ano ba yung mga utos ng Panginoon? Kung gusto nating ma-maintain ang promised land na ibinigay ng Diyos sa church sa buhay mo, kailangan nating manatiling sumunod sa Kanyang mga utos. Magmahal, unahin ng Diyos. Magmahalan, mamuhay ng banal, manalangin, maglingkod, at ipagpatuloy ang misyon. The Bible is loaded with commandments na hindi selective, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya. Not just for leaders, not just for pastors, but intended for all those who believe on the Lord Jesus Christ. Follow the instructions to maintain your promised land. Number 3, turn your Bible, Judges chapter 23. Ito po, tapos na. Ito po ang naging resulta ng ilang taong pananatili nila sa promised land. Judges chapter 23 verse 7. Malayo pero kaya pa natin yan, okay? Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupa ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. On Joshua chapter 2, meron din po dyan, huwag kayong makikiapid, makikisalamuha, makikiayon, makikipag-asawa sa hindi nyo kauri. Number 3, ibig sabihin dyan, the promised land must be guarded from compromise. Ano po yung compromise? Yung alam mong hindi para sa Diyos, huwag mong sasamahan na hindi para sa Diyos. Pag pinagpala ka na, huwag na nating samahan
ng alam nating bagay na hindi ikatutuwa ng Diyos. Yun minsan nakakatakot eh. No? Alam niyo, nakakatakot yung nasa stage ng pagpapala eh. Kasi alam natin na one move na hindi ma-please ang Diyos, pwedeng mawala. At ito na nga po yung warning ni Joshua. Kaya pagdating ng judges, wala na. Nagkawatak-watak nila na sila. Kasi nung sila po ay dumating ng promised land, ang sabi ng Panginoon, conquer the land eh. Paalisin nyo yan lahat. Meron silang tinira. Maaring maliliit lang. Maaring kokonti lang. Iniisip nila, hindi naman yan makakaabala sa atin. Ang dami dito. Wala na yan. Wala nang magagawa yan. Pero alam niyo, eventually, yung mga tinira nilang bagay na yon, yung mga maliliit na bagay na nakapuwing sa kanila, yun ang unti-unti uling sumira upang mawala sila sa promised land. Hindi nila tuluyang pinalaya sa mga kalaban. Kaya kalaunan, yun din ang mga naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Kaya sa ating pong buhay, pag-ingatan natin ang pagpapala. Huwag nating samahan ng mga kasalanan, ng mga bagay na alam natin na hindi katutuwa ng Panginoon. Ang maliit na compromise ay nagiging malaki. Nagiging bandage kalaunan. Yung konting kasalanan, yung konting lukewarmness sa ating buhay, yung tayo ay panlalamig, yung konting paglayo mo sa Diyos, kapag hindi mo pinutol ang mali, ito ang sisira sa ating mga blessings. Compromise. Kaya bantayan natin ang ating prayer life, ating duty, bantayan natin ang ating relasyon, ang ating mga nakakasama. Ang mga bagay bang ito ay naglalayo sa atin sa Panginoon. Pwedeng katulad ng mga Israelita, pwede mong sabihin na hindi naman makaka-apekto yan. Konti lang naman yan. Pero anong nangyari, dumating yung time, yung mga iniwan nilang bansa na naroroon, nung una naninilbihan sa kanila, nung una alila nila, hanggang sa sila ay napaibig sa mga babaeng yun, hanggang sa unti-unti, dahil may kapangyarihan na uli, sila na yung sinakop, hanggang sa nagkawatak-watak, hindi sila tumagal sa promised land. I tell you, sa ating lahat, sa mga young people, may mga bagay na maliliit, pero hindi natin alam, sa maliliit na yon, yun ang pwedeng ikasira ng pagpapala sa ating buhay. Pag pinagpapala na, ayusin na. Diba? Kaya mga young people, pag pinagpapala na, ayusin na. Pag kayo pinag-aaral, ayusin na. Mahirap samahan eh. Kasi baka mawala pa yung privilege. Mawala pa yung blessing. Pagka kayo nagkatrabaho, ayusin nyo na. Huwag nating samahan ng mga bagay na alam nating hindi magagalak ang Panginoon. Sapagkat ang pagpapala, mini-maintain, compromise. Number 4, the promised land requires continual dependence on God. Deuteronomy chapter 8. Buksan po natin, wala akong slides. Deuteronomy chapter 8. Turn your Bible, napakaganda nito. Warning to sa ating lahat. Deuteronomy chapter 8. Medyo mahaba, 10 verse 18. Ang gandang basahin eh. 10 verse 18 ng Deuteronomy. Sabi po dito, subaybayan nyo po. At kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabubuting lupain na kaniyang ibinigay sa iyo. Ito po yung palang sa promised land eh. Ito dapat yung gagawin na kakain ka doon, mabubusog ka, pupurihin ang Diyos sa mabubuting bagay. Pero sabi sa verse 11, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos at ng kaniyang mga kahatulan at kaniyang mga palatuntunin na aking iniutos sa araw na ito. Actually, warning pa lang, Deuteronomy pa lang, may warning na. Baka pag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ka na ng mabubuting bahay at ang iyong natatahanan, at kapag ka ang iyong mga bakahan, ang iyong mga kawan ay dumadami, at ang iyong mga pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso, iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkakaalipin. Verse 15.
nang siya'y pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga kamandag ng ahas at mga alakdan, wilderness yon, at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglalabas sa iyo sa tubig mula sa batong pinakain. 16. Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilan na hindi nakakilala ng iyong mga magulang upang kanyang mapangumbaba ka at kanilang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. Do not forget the Lord thy God. Sabi niya, baka naman pag nandiyan na kayo sa promised land at busog na kayo, at may bahay na kayo, at may trabaho na kayo, baka hindi mo maalala kung paano nakikipaghabulan ka sa alakdan at sa hahas sa wilderness. Baka hindi mo maalala yung mga panahon na hindi mo alam kung saan kakain pero may binagsak akong mana. Hindi mo alam yung mga panahon na itinawid kita. Alam nyo, if you want to maintain God's blessing, the blessings of the Lord, the promised land, requires continual dependence of God. Nag-warning ang Diyos, pag dumami na ang blessings nila, baka makalimutan mo ako. Minsan, mas dangerous ang prosperity kaysa problem. Bakit? Kapag okay na ang buhay, bihira na tayong manalangin, bihira na tayong umasa sa Diyos, nagiging self-sufficient na tayo. Sana marunong tayong panghawakan yung blessing. I have seen many Christian, masaya na sana, ang sarap makigalak. Pero kung kasama ng tagumpay ay naging dahilan upang naging malayo sa Diyos, paano tayo maging nagagalak? Di ba sinabi ko sa inyo, sa pamantayan ng pagiging masaya, dapat hindi mo lang kinukonsider, masaya ka, masaya sila, masaya ang pamilya ko, dapat kinukonsider mo rin, masaya ba ang Diyos? Kasi pwedeng masaya ka kasi pinagpapala ka, pwedeng masaya ang pamilya mo, kaibigan mo, pero ang tanong, masaya pa rin ba ang Diyos? Kung meron mang dapat pinakamasaya at kung merong pinakamagandang kasiyahan at magandang kasiyahan, pag ang Diyos ang ngumiti, ibig sabihin, tunay na pagpapala. That's why be careful of our blessings. Huwag niyong gagawing dahilan. Huwag nating gagawing dahilan. May mga pagkakataon siguro na we compromise for a time. Pero hindi dahilan yun. Halimbawa, talagang nabisi ng konti, ganito, talagang, pero yung turning point, yung breakthrough point na dapat ito yung simula, na i-maintain mo na yung pang nasimula ng pagkakawala. How I wish sa ating buhay. Young people, gagraduate kayo. Magkaka-profession kayo. May mga time that malilesen ang inyong mga gawain sa Panginoon, pero ibang bagay yung nababawasan sa tuluyan na tayong nawala sa Panginoon. The promised land requires continual dependence of God. Ganon din sa atin. Ang church na ito ay tumagal at nananatiling nakakapit sa Diyos. Huwag tayong aasa sa kung ano paman. Ang ating dependence, hindi tayo nakadepende. Ang church na ito ay ma-maintain ang ating blessing. Basta tayo ay samasalang, basta meron tayong finances, basta maganda ang programming, basta nandyan ang ating mga musicians, multimedia, ma-maintain natin to. No, hindi lang po yun. Ang isa sa mga naging pundasyon natin noon, bakit tayo nanatiling nakatayo at pinagpala ngayon, yun tayo laging sa Diyos lumalapit at kumakapit. Ano man ang meron na tayo ngayon, all of these things are uncertain. One day of your life, pwedeng kalugin tayo ng Panginoon. At gustong turuan tayo ng Panginoon na ako pa rin ang pinakamagandang sandalan ng buhay. How to maintain your blessings. The promised land requires continual dependence on God. Sana, balang araw, kung ano man yung inyong pinapanalangin, at kayo ay amin at aking ipinanalangin. Sana pagkatapos ng panalangin na yon at tugunin kayo ng Diyos, sana manatili kayong tapat sa Diyos. Bakit? Ang ating laging kasabihan, ang totoong nagpapasalamat, lalong nagtatapat. Lalong nagtatapat. That's why if you have a blessing, search your heart. Search your heart. Ang blessing ba ito ay naging dahilan para mas lalo akong maging faithful, para mas lalo akong bumawi sa Diyos? O baka naman itong blessing na ito ang nagiging dahilan upang hindi na ang Diyos ang aking sinasandalan. Yun po ang nangyari sa panahon ng Israel. Wala na eh. Wala na yung kalang mga kalaban, payapa na, akala nila okay na ang lahat.
Dumepende sila sa mga crops, mga trigo, nagtanim sila, dumepende sila sa mga leaders. Pero unti-unti, nakita ng Diyos, mali ang sandalan nyo sa buhay. The promised land must be maintained or requires continual dependence. And the last, amen? Patagal na rin The promised land must be passed to the next generation. Sa Judges chapter 2 verse 10, ito yung nakakalungkot, di ba? Deuteronomy, wilderness yon. Joshua, promised land. Judges, anong nangyari sa Judges? Another generation grew up who knew neither the Lord. Alam niyo, nung nasa wilderness sila, walang ginawa itong Israelita kundi altar, prayer, sama-sama tayo. Pero nung nandun na sila sa promised land, yung next generation, yung mga anak, hindi kilala ang Diyos. Hindi na ipasa at naipamana yung pagtitiwala, pananampalataya at paglilingkod. Kaya pagdating ng Judges chapter 2, nagkagulo-gulo na naman. Dumating na naman ang walang katapusang pagsalakay sa Israel. Why? Another generation grew up who knew neither the Lord. If you want to maintain the promised land must be passed to the next generation. Hindi lamang dapat tayo ang makinabang ng pagpapala ng Diyos, kundi ang susunod na henerasyon. Hindi sapat na bless lang ang present. Hindi tayo katulad ni Hezekiah noon. Diba? Si Hezekiah, di ba humiling ng 15 years sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, kaya lang, ang kapalit nito, yung susunod na henerasyon, magkakagulo. Sabi ni Hezekiah, bahala na sila, basta pagpalain ako ngayon. Hindi tayo ngayon eh. Di ba? You know, our success is not totally success without successor. There must be someone or new generation that will maintain kung ano man yung pinaghirapan ng henerasyong ito. Alam niyo po ba, when we say generation, ilang taon para masabing generation? Paano mo masasabi na yung family mo ay next generation na? At least, it takes 40 years. So, after 40 years, pwedeng sabihin next generation. Next generation. We already reached 40 years. Kaya tamang-tama talaga to eh. Next generation na talaga to. Yung iba sa inyo, inabutan ng first and second generation. Hindi ko lang kung may aabot pa sa inyo sa third generation. 81st anniversary. Okay? Yung mga senior natin, kaya pa ba yun? 81st anniversary. Medyo parang, okay? Siguro kung may bata pa ngayon, hindi natin alam. One generation, 40. Okay? 40 years yun eh. Yung first generation, tamang-tamang nakarating sila. Yung second generation, ang problema sa Israelites, another generations grew up who knew neither the Lord. Nawala ang direksyon ng Israel nang mawala ang spiritual legacy. Mga kapatid, turuan natin ang ating pamilya. I-discipleship natin ang ating mga anak at kabataan. Ikwento natin lagi ang faithfulness ng Panginoon. Alam nyo, if you want to see the future of the church, tingnan natin ang mga kabataan at ang mga nasa Sunday school na bata. Sila ang future generation ng church na ito. That's why don't get tired. Kahit minsan ang hirap bihisan, kahit minsan malikot, dalhin natin ang mga bata sa simbahan. Iba yung alam nila na lumalaki sila. Meron silang pattern na nakita ko dati ang aking mga magulang and the same pattern that we receive from our parents. Meron silang pattern na alam nila, bakit ba ganun kahalaga? Bakit ba iniwan ni tatay yung kanyang trabaho noon at nagsimba? Bakit ba sila nananalangin? They have that pattern for the new generations. Lahat ng pwede nyong iwan sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, maaaring ito'y mapapakinabangan. But may I tell you, it may not last long. It may not last long. Kahit pang may iwan sa inyong mga insurance, mabilis din lang maubos yan. Pero pag iniwanan nyo ng spiritual foundation ng inyong mga anak, meron siyang karunungan na nagmumula sa Panginoon, gabay at takot ng Panginoon, panatag ka, na matapos man ang panahon mo sa promised land, they will also reach and maintain this promised land. Kaya kailangan natin ng patuloy na patnubay. Ayang people, mapapalad kayo.
Kung ang inyong mga magulang ay naririto na, kung tayo naman po ay natcha-challenge, nag-i-struggle sa ating mga anak, kung papaanong hindi nyo sinusukuan ng inyong mga anak pag alam nyong babagsak sa pag-aaral, pinipit-pit nyo talagang pinipilit nyong gawin. Sana pag nakikita natin na ang ating anak napapalayo sa Diyos, ganun din ang ating commitment na talagang sila ay maibalik sa paglilingkod. Train up a child in the way they should go. When he is old, he will not depart from it. Maaaring may mga pagkakataon na napalayo yan, madali na ang lahat. Panatag na. Hindi nyo na narasan yung mga ginagawa ng mga unang members na talagang naglalakad, nagsoul winning, mainit, walang aircon, walang mga ganyan-ganyan. Nandito na tayo. Ang kailangan lang natin gawin is i-maintain. That's why, 5 bagay po sa ating buhay man, practical o sa church, 5 bagay. Paano natin pag-iingatan yung pagpapala ng Panginoon? Unang-unang bagay, kung ating babalikan, we must maintain our spiritual foundation. Make sure, ang Diyos pa rin ang tinutungtungan mo. Pangalawa, the promised land is maintained through obedience, patuloy na pagsunod at paglilingkod. Pangatlong bagay, the promised land must be guarded from compromise. Huwag nating hahayaang may makapasok na alam nating hindi kalooban ng Panginoon. The promised land requires continual dependence of God. Sa Diyos pa rin ang ating kapit. And number 5, the promised land must be passed to the next generation. To the next generation. Maintaining our promised land. Ano yung bagay na hinihiling mo sa Panginoon? Ano yung bagay na ibinigay na ng Panginoon? Or probably you are in the wilderness. Or probably you've been there before. Kilala sa inyo. Pero minsan pa, tinawid nyo kami sa Red Sea. Pero akala namin, life will be smooth. Pero may mga wilderness pa pala. May mga problema pa pala. Pero Lord, sana dumating na yung time na we reach our promised land. Yung masabi namin naman yung Panginoon na iba na ang buhay. Hindi na katulad ng dati. Lord, I pray, hindi naman masama po yung hinihingi namin. Lalo pa sa mga nakatatanda sa amin. Sana, Panginoon, paalawanin niyo ang kanilang buhay. Bigyan niyo silang ginhawa, kalakasan, mga magpapasaya sa kanila. And until we reach our promised land, Lord, help us to be steadfast. Sana sama-sama pa rin kami, hindi lang nung mga panahong nananalangin, ipinapanalangin. Sana sama-sama pa rin kami. Lord, help us to be totally dependent to you. Kayo pa rin. Huwag niyong hayaan na ang church na ito ay magkaroon ng pride na, look at our church now. We have a good building. We have a good finances. We have a good numbers. We have missions. No. It's only by the grace of God. Kaya Lord, pinagpe-pray din po namin, the next generation, help us na sana ma-maintain. Sana magtagal. Sana mas magbunga pa ang gawain ito. Again, sa inyo po namin ibinabalit ang lahat ng kapurihan. Patuloy niyo po, Panginoong, palaganapin ang inyong awa, habag, pagpapala sa church na ito. Nagpapasalamat po kami. Ito po kami dalangin sa matamis sa pala ng Jesus. Amen and amen.